Amen. Purihin ng ating Panginoon Diyos na buhay. Amen. Pwede bang batiin niyo ng magandang umaga ang inyong katabi? Amen. Good morning. Hallelujah. Amen. And so medyo pabawasan natin yung echo. Medyo para tayo nasa malaking simbahan na cathedral ano. Pero but praise God. Amen. Purihin po ang ating Panginoon Diyos sa buhay at salamat sa Panginoon dahil ang bawat isa sa atin ay nandito para makinig ng salita ng Panginoon. Amen. Tanungin mo nga yung katabi mo, handa ka na ba? Amen. Are you ready sa salita ng Panginoon Diyos? Amen. Amen. So, purihin ang ating Panginoon Diyos dahil nandito po muli tayo. Tayo po ay sumasamba sa Panginoon at hindi lang tayo uma-attend sa church para lamang po na tayo ay umupo, kumanta, umawit sa Panginoon Diyos at hindi lang po tayo nandito para makinig lang, kundi tayo po ay matuto, mabago, dahil alam natin ang nais ng Diyos ay patuloy tayong nababago, nag-elevate sa lahat ng ating mga kaalaman, at nababago yung ating character. Amen po ba? Amen. So kaya po sa ating buhay, mas nangingibabaw dapat ang ating character kaysa sa sinusuot nating damit. Amen po ba? Maaring maganda ang damit natin, but napaka-importante, no, God looks at not the appearance, but the heart. Amen? Amen po. So sa oras po na ito, tayo po ay dadako sa salita ng Panginoon Diyos. Amen? Ready na ba kayo mga kapatid? Amen. Handa na po ba kayo? Amen. Pwede bang tanungin mo yung katabi, handa ka na ba? Amen. So sa oras po na ito, muli tayo po ay nasa July at tayo po ay nasa panibagong series. Sa mga hindi po nakakaalam, ginagawa po natin ito monthly. Meron po tayong series sa pinag-uusapan at ito po ay ating tinatalakay every Sunday. Amen? Kaya maganda po, no, mas maganda, nakasusubaybayan natin yung mga series natin para lang tayo nanonood sa Netflix. Sino po nanonood sa Netflix? Nakapanood na ng mga series. Amen? So kapag nanonood tayo sa series, hindi natin pwedeng parang mawala yung isang episode kasi parang hindi siya tagpi-tagpi. No? Hindi siya kumpleto kapag hindi natin siya napapanood ng kumpleto. But today, ang ating series ngayong umaga o ngayong July po is a living the mission. Sabihin nyo nga, living the mission. Okay po, yung may pagkakaisa naman tayo mga kapatid. Sabay-sabay po natin sabihin, living the mission. Amen. Ikapamuhay yung mission. Dahil lahat po tayo mga Kristiyano, merong mission na pinagagawa sa atin ang Diyos. Amen? We are not just living para mabuhay lang sa ating buhay. We're not just living para mabuhay lang tayo, magtrabaho para sa ating mga sarili. Amen? We are not just living here in this earth na binigyan tayo ng kaligtasan ng Diyos, binigyan tayo ng buhay just to satisfy ourselves. Amen po ba? But the thing is, napakahalagang bagay na binigyan tayo ng buhay ng Panginoon Diyos, binigyan niya tayo ng pagpapala, binigyan niya tayo ng salvation, at namatay ang Panginoon Diyos sa krus ng Kalbaryo for the sake na magawa natin yung mission na pinagagawa sa atin ng Diyos. Amen? He died on the cross. Amen? Ang ating Panginoong Yesus ay nagkatawan tao, nabuhay dito sa mundo, at pinunan lahat ng mga pangangailangan ng tao. Sabi nga ng Panginoon Diyos, I am not come here to be served, but to serve. And I am here to seek and to save the lost. Amen po ba? And before we are lost sa harapan ng Panginoon Diyos, but now we are found by Jesus. Amen po ba? And that is, nung namatay si Jesus sa krus ng Kalbaryo, hindi po natapos doon yung pinagagawa ng Diyos. Meron po tayong mission na pinagagawa, which is to go and make disciple to expand the kingdom of God because the authority of Jesus Christ, ang sabi, here, ito yung commandment ko bilang hari. I have the authority at ang utos ko ay to go and make disciple. Amen po, for God's glory. Amen po ba? Amen po. At ang nais po ng Panginoon Diyos, magkaroon tayo ng mission. At yung mission na yon, ikapamuhay natin. That is why we are in a series called Living the Mission. Amen?
So, ang ating episode ngayon for last time, si Sister Mika ang nabanggit ang kanyang natalakay po ay reaching together. No, iabot natin magkakasama ang bawat isa. Amen. Reaching together, nagpapalakasan tayo, umaabot tayo ng bawat isa. At ngayon po, ang ating title po is Speaking the Truth in Love. Speaking the Truth in Love. Amen po. Title pa lang, maanghang na. Hallelujah. Nandyan pa ba kayo, mga kapatid? Amen? Title pa lang, maanghang na. Because we know, no, dumating na ba tayo sa point ng buhay natin na parang kailangan natin sabihin yung katotohanan sa isang tao pero nahihirapan tayo na sabihin iyon. Andiyan pa ba kayo? Dumadating sa point na nakikipag-wrestling ka sa Panginoon, Lord, sasabihin ko ba sa Kanya na mali yung ginagawa niya o I will be stay silent na lang po? Hello? Yung tipong parang kailangan mong sabihin yung katotohanan because mga kapatid, ang mission ng Panginoon Diyos nangangailangan po na sabihin ang katotohanan na sinasabi ng Biblia. Amen po ba? Andiyan pa ba kayo? Yung tipong may nakita kang kaibigan, alam mong mali na yung mga desisyon niya sa buhay. Amen? May mali na yung mga tinatahak niya sa buhay. Hindi mo malaman kung sasabihin ko ba dito o mananahimik na lang ako. Yung family member mo, yung anak mo, o yung sabihin natin yung asawa mo na umaalis na papalayo sa Panginoon Diyos at gumagawa ng mga maling gawain, hindi mo malaman, baka kasi ma-offend, maghalit sa akin, baka lumayo ang loob sa akin. Andyan pa ba kayo? Hindi ko baka ang hirap sabihin. Or yung church member natin na namumuhay sa secret sin na tinatawag. Yung may kakilala kang kapatiran na namubuhay sa kasalanan pero hindi mo masabi kasi baka mamaya ay baka hindi ako mabuting kapatiran pag nilaglag ko kay pastor. Baka pag sinabi ko kay pastor baka i-expose ako tas magalit sa akin kasi ako lang yung pinagsabihan. Hello po. Andiyan pa ba kayo? Parang ayaw nyo na. Ang aga pa naman. Amen po? Pero mga kapatid, no, hindi natin alam kung ano sasabihin natin. Kasi alam natin na ang katotohanan ay masakit. Sabi nga nila, the truth hurts. Sabi nyo nga, the truth hurts. But silence can kill, mga kapatid. Okay po? Kung hindi natin sasabihin, papaano na yung buhay nila? Andyan pa ba kayo? And we have to speak the truth because real love doesn't stay silent, mga kapatid. Real mission involves speaking truth but doing it in love na may pagmamahal. Amen? Andyan pa ba kayo? Alam niyo po ako, kung hindi po sasabihin sa akin ng Diyos ang katotohanan na ako ay nagkakasala, hindi ko iisipin na kailangan ko ang Diyos. Amen? Dahil ang pinakasakit ng isang tao, mga kapatid, na mahirap gamutin, yung tipong nagkakasala ka pero hindi mo alam na nagkakasala ka. Andyan pa ba kayo? Kasi hindi ka hihingi ng tawad kung hindi mo alam na may kasalanan ka. Andyan pa ba kayo? Totohanan lamang po tayo. Amen po ba? Andyan pa ba kayo? Amen? Because alam naman natin na mga kapatid, ang salita ng Panginoon Diyos is like a double-edged sword. Amen? Na nagpe-penetrate sa kaluluwa natin, sa ating buhay. Amen? Kaya masakit ang salita ng Diyos. Amen po ba? Yung tipong nare-rebuke tayo, nako-correct tayo, pero ito yung katotohanan. At yung katotohanan na tayo nagkakasala, tayo po ay nangangailangan ng pagbabago. Amen po ba? Andyan pa ba kayo, mga kapatid? Ngayon po doon sa binasa po natin, no, kung naaalala niyo po ang story ni David at ni Bathsheba, sino po nakakaalala po nito? Si David po ay nag-fall sa deep sin o yung pagkakasala. Kung naalala niyo si David, siya po ay itinanghal na hari, no, bilang maghahari sa over all Israel. And ngayon, habang nasa tuktok siya, ng rooftop, bigla siyang may nakitang babaeng naliligo. Yung naliligo na yon napakaganda. You know? So nakita niya ito, nagandahan siya, pinapunta niya sa kanya at sa madaling salita, may nangyari sa kanila.
At may asawa itong si Bathsheba na si Uriah. Ngayon si Uriah ay isang magiting na sundalo ni David. At si David, no, ang ginawa ni David dahil gustong-gusto niya tong babae na to, sinet up niya si Uriah, yung asawa ni Bathsheba. Sinet up niya, alam niyo po, death threat po, o sabihin nating suicidal na position pagdating sa gera, yung unahan. Pag nilagay mo sa unahan, hindi pwedeng maliit yung chance na mabuhay niya sa kanya, mabuhay siya. Amen po ba? Kasi siya yung unang makikipagbakbakan eh. So sa madaling salita, ang ginawa niya, inutusan niya doon sa unahan, doon ka lumakipaglaban at yun ang nangyari. Namatay si Uriah para lang makuha niya si Bathsheba sa madaling salita. Amen po ba? Nakikita niyo pong yung senaryo. So, si David at si Bathsheba ay nagkasala sa harapan ng Panginoon Diyos. Amen po. He committed adultery with Bathsheba, arranged the murder to husband Uriah. Amen. So hindi si David ang pumatay, pero siya yung nagpaseta para mamatay si Uriah. Ngayon, sabi din, covered it up, sinet up ito, itinago yung kasalanan nito, walang iba nakakaalam kundi ang Panginoon Diyos, si Bathsheba at si David. Ngayon po, no, dumako ang isang taon. No, si David once know a God's after God's own heart was spiritually numb. Naging manhid siya spiritually. Amen? Nagkasala siya sa Panginoon. Alam niya, maybe may conviction na sa kanya, maybe may sinasabi na sa kanya ang Panginoon Diyos, pero hindi siya nakinig sa konsensya niya. Andyan pa ba tayo? Maybe nakakagawa tayo ng kasalanan, pero kahit na may naririnig tayo na wag mo nang gawin yan, anak, hindi pa rin natin ginagawa. Amen po ba? Hindi natin, sinusuway natin yung boses na sinasabi sa atin ng Diyos. Lord, masarap eh. Amen po ba? Lord, ang sarap kaya na, ang sarap kaya na hindi sumunod sa magulang. Ang sarap kaya na gawin yung mga makasalanan na ginagawa dito sa mundo. Ang sarap kaya mag-inom, magliwaliw sa buhay. Amen po, nandyan pa ba kayo mga kapatid? Ang sarap kaya magmura. Amen po, nandyan pa ba kayo? But alam niyo po mga kapatid, sometimes ang hirap po kapag spiritually numb tayo, hindi natin marinig yung salita ng Diyos. At kung minsan sinasabi na sa atin ng Diyos na wag mo nang gawin yan, ginagawa mo pa, nasasanay na tayo sa kasalanan. Andyan pa ba kayo mga kapatid? At now, nakita po natin yung senaryo ni David. Amen? At dahil doon, dumating na si Prophet Nathan. Okay, si Nathan. So pumasok si Nathan. So sabi dito, ng verse 1, so basahin po natin verse 1. Nandiyan na po, malapit na. And sabi, the Lord sent Nathan to David. Okay, inutos ng Diyos si Nathan para pumunta kay David. Sabi, God sends Nathan not to condemn, but to confront. Okay po? There's a difference of condemnation at yung confrontation. Andyan pa ba kayo? Ang condemnation, ididiin mo yung kasalanan ng isang tao, oy, nagkasala ka. Ang pangit ng ugali mo. Hindi ka dapat sa church. Wala ka dapat dito. Hello? Amen? Yun yung condemnation, but yung confrontation, ikaw mismo ang pupunta. Makikipag-usap sa tao at aayusin mo. Amen? Mamaya pa pag-uusapan po natin kasi the speak truth, no, to speak the truth, no, sabihin yung katotohanan, not to embarrass David, amen, but to restore him. Hindi para sirain at hiyain si David, kundi ayusin yung kanyang buhay. Amen? And that is kind of love na hindi natin makikita basta-basta sa isang tao. Nandun ba tayo sa kaibigan na kayang sabihin nila yung katotohanan kahit na magalit ka? Hello? O nandun ka sa kaibigan na puro ang sasarap lang ng mga papuri na binibigay sa'yo. Ang ganda ng nails mo. Ang ganda ng damit mo. Ang ganda ng lipstick mo. Amen? Pero kapag may kinokorek na sa kanila, hindi mo masabi. Andyan pa ba kayo? Parang ayaw nyo ah. Galit ba kayo? Amen? Pero mga kapatid, no, hindi para i-embarrass, pahiyain si David, para i-restore siya.
Amen? So, basahin mo natin sabi, the Lord sent Nathan to David. When he came to him, he said, nakakatuwa no, kasi nung, nung pinadala si David, makikita po natin na si David, si Nathan at ang Diyos, meron na silang connection. Amen? Andyan pa ba kayo? Ngayon po, pagdating sa katotohanan mga kapatid, pagsabi ng katotohanan, alam natin na ang katotohanan ay part ng misyon ng Panginoon sa atin kasi ang pagmimisyon, alam natin kung paano natin sasabihin yung kasalanan ng isang tao. Anak, nagkakasala ka sa Panginoon Diyos. Kapatid, nagkakasala ka sa Panginoon. Amen? At ngayon, dahil nagkakasala ka, ito naman si Jesus para baguhin ang buhay mo. Nandyan pa ba kayo? So it is a part of God's mission para mapalapit sila sa Panginoon Diyos, kinakailangan kaya natin sabihin ang katotohanan. And God doesn't just call us to care for others. Sabi, He calls us to correct in love when needed. Amen? Kasi lahat po tayo may babaguhin at babaguhin ng Panginoon. Andyan pa ba kayo? Kahit pa yung pinakamabait dito sa mundo. Sino po pinakamabait dito? Amen? Amen? Kahit pa yung pinakamabait, kunyari si Tito Raynor. Si Tito Raynor, makita mo na parang napaka-simple, parang ang bait-bait ni Tito Raynor, yung itsura niya parang hindi na nanakit, no? Pero mga kapatid ko, kung mapapansin nyo, kahit po si Tito Raynor, na tinitingnan natin na mabait, meron pa rin yan babaguhin sa kanyang buhay. Ibig sabihin, lahat po tayo ay may babaguhin ng Diyos sa ating buhay. Amen? Walang malinis sa atin, walang magaling sa atin. Lahat po tayo binabago ng Panginoon para sa kanyang kaluwalhatian. Amen po ba? Now, He calls us to correct in love kung kinakailangan. If we truly love someone, we will speak when silence allowed to sin to stay. Sa madaling salita mga kapatid, kung mahal natin ang isang tao, kaya nating sabihin yung katotohanan sa kanila. Andyan pa ba kayo? Parang ayaw niyo yung katotohanan yun Amen? So, madako po tayo doon. Sabi ng verse 1, the Lord sent Nathan to David. The Lord sent Nathan to David. So, si Nathan, no? Maybe si Nathan at saka si Lord, close na sila. Kasi nakakausap nga ni Lord si Nathan Amen? So, ginamit si Propeta Nathan, ay anak, siguro sinabi sa kanya, itong kapatid mong si David, hindi na nakikinig sa akin. Hindi na nakikinig sa ano bang tawag dito? Sa konsensya na meron si David. Anak, ipapadala kita para sabihan mo si David. Andyan pa ba kayo? Amen? So, ganun sila ka-close ni Lord na inutusan niya si Nathan. Ngayon po pagkasabi, when he came to him, he said, there were two men. Mamaya po, explain po natin niya kasi napakagandang ginawa po ni Nathan po ito, no? So, nung pinapunta si Nathan, hindi siya galit na galit. Andyan pa ba kayo? Alam mo yung parang magko-correct ka, tapos parang, naku, mali yung ginawa nito. Ito, makakarinig ta sa akin. Di ba? Nandiyan pa ba kayo? Di ba? Pag may nagawa yung anak natin, ay, talaga yung anak kong yon? Ngayon, kukomprontahin natin, galit na galit tayo. Amen? Meron bang mabuti kapag nagagalit ka? Andyan pa ba kayo? So, Nathan didn't came with emotion, but he came with a mission. At yun ay i-restore si David. Amen? Para pagalingin uli si David. He didn't speak out of frustration na, ano ba naman yan? Bakit mo naman ginagawa na pa yan? Pero ang ginawa ng Panginoon Diyos, ang ginawa ni Nathan is out of obedience. Sabihin nyo nga, obedience. Sabihin nyo nga sabay-sabay, obedience. Ginawa niya ito bilang pagsunod niya sa Panginoon. Amen po ba? So, before you speak, mga kapatid, before we speak to someone in correction, unang-unang gagawin natin, kausapin muna natin ang Diyos. Hello? Kasi mga kapatid, yes, it is frustrating kapag may nakikita tayong tao na gumagawa ng mali. Yung parang,
Ano ba naman yan? Pag-isipan mo naman yung ginagawa mo. Minsan naiinis tayo sa ating isipan. Amen? Nagagalit tayo with our emotion, frustration sa ating buhay. But the thing is, mga kapatid, ang mission natin is to correct them with love. Amen po ba? Correct them with love. Sabihin nyo nga, with love. May pagmamahal. No? Kaya unang-unang ang nais ng Diyos, bago ka mangorek ng isang tao, pag-pray mo muna. Lord, gusto ko pong sabihin sa kanya na mali yung pagsamba niya sa mga rebulto. Lord, tulungan mo ako na hindi ko sila i-correct dahil galit ako. I-correct ko sila dahil mahal ko sila. Nandyan pa ba kayo? Makipag-usap ka muna sa Panginoon Diyos. Amen? Because sabi nga dito, let your heart be pure. Kapag tayo mangko-correct, pag sasabihin natin ang katotohanan, let your heart be pure. Let your tone be led by the Spirit, by the Holy Spirit. Amen? Kasi pag walang Holy Spirit, ang correction na walang prayer, nagiging pride. Amen? Kasi i-correct lang natin sila para malaman mong magaling ako. Tama ako, mali ka. Hello po. Andyan pa ba kayo? I-correct ko na, i-correct kita para mabago kita. Kung hindi, di ba? Sabi, correction with prayer leads to pride. Sabi nyo nga, pride. Corrections through prayer leads to restoration. Kapag may Holy Spirit na sinasabi mo ang katotohanan, merong restoration. Amen? Hindi nag-aaway. Andyan pa ba kayo? Amen po ba? So, kaya po napakahalaga na tayo po ay lumapit sa ating Panginoon Diyos. Sabi nga si Lord, inutusan niya si Nathan para pumunta kay David. And ito po napakaganda. He used wisdom to his words. And sabi dito, there were two men in a certain town. Sa madaling salita, meron dalawang lalaki sa isang lugar. Isang mayaman at isang mahirap. Nandyan pa ba kayo? Yung mayaman na tao, meron siyang maraming sheep, marami siyang cattle, mga livestock. So, but itong mahirap na tao, ang meron lang siya sabi, little ewe lamb. Merong isang baby, o sabihin natin babaeng tupa. Okay? Sabi, little ewe lamb he had bought na binili niya. And just to give you an idea, mga kapatid, kaya ginamit ni Nathan itong lamb na ito kasi nung panahon noon, uso, amen, diyan pa ba kayo? Uso noon sa panahon nila, yung nag-aalaga sila ng tupa na pinapaliguan nila, ginagawa nilang pet, pet sa kanila 'yon. So, itong mayaman, marami siyang tupa, marami siyang cattle. Pero itong poor na to, itong mahirap na tao na to, meron lang siyang isang babaeng tupa. Okay? Little ewe lamb. He had bought, he raised it, pinalaki niya, pinalaki niya at inalagaan niya sa kanyang mga kamay, na parang kanyang mga anak. He shared his food, drank from his cup, and even slept in his arm. Pinapatulog pa niya sa kamay niya. It was like a daughter to him. So, parang anak niya na mismo. Next. Sabi, now a traveler came to a rich man, pumunta sa isang mayaman, pero itong mayaman na to, ayaw niyang bawasan yung mga tupa na meron siya. Ayaw niyang bawasan yung mga hayop na meron siya. Pero instead, ang ginawa niya, kinuha niya yung little ewe lamb, yung kaisa-isang lamb ng isang mahirap na lalaki na ito, at pinrepair para pangkain doon sa traveler na pumunta. Amen po ba? Kung kayo po yung nakarinig po noon, ano yung po magiging reaction nyo? Injustice, di ba? Parang unfair naman. Ang dami-dami mong tupa, tapos itong mahirap na to, kinuhanan mo ng kaisa-isa niya. Andiyan pa ba kayo? Amen? Amen po. Nag-aaway na yung mga tupa. Amen? Yung mga tupa ay nag-aaway na. Now, mga kapatid, okay po? So, ito pong bagay po na ito. Sabi, injustice ito. Ang dami naman niyang ng love, pero bakit kinuha niya pa yun sa mahirap? Nag-iisa na lang yun. Tama, mali.
Ano sa tingin nyo? Unfair ba siya o unfair? Injustice, di ba? Sabi, David burned with anger. Katulad ni David, nagalit siya. Nagalit siya against the man and said to Nathan, as surely as the Lord lives, habang nabubuhay ang Diyos, etong tao na to ay kailangang mamatay. Amen po ba? Sa madaling salita, nagalit si David doon sa mayamang kinukwento nitong si Nathan. So mapapansin niyo po, hindi agad inatake ni Nathan yung kasalanan ni David. Instead, nagbigay siya ng story, eto po ang nangyari, nagalit si David, sabi niya, ano ba naman yan? Dapat mamatay yung lalaki na yan. Amen? He told a story in parable about injustice. He led David to see his own sin. Kasi bakit? Tingnan niyo po. As surely as the Lord lives, the man who did this must die. Ngayon, next po. 6. He must pay for that lamb 4 times. 4 na beses niya dapat palitan ito. Dahil ang ginawa niya ay walang awa at karumal-dumal. Amen? Galit na galit si Nathan. Para naman talagang, di ba? Makikita po natin, si David. Then Nathan said to David, you are the man. Andyan pa ba kayo? Hallelujah. Yung taong sinasabi mong karumal-dumal na walang awa, ikaw yun. Andyan pa ba kayo? You are the man. Sabihin mo sa katabi mo, you are the man. Amen? So sabi dito, makikita po natin, mga kapatid, makikita po natin yung conversation nila. Hindi siya ganon grabing correction. Amen? Hindi niya intensyon na masira si David. Hindi niya intensyon na mapahiya si David, kundi mapahiya siya sa sarili niya. Amen? Na magkasala, na makita niya na, ay, ako pala yun. Ako pala yung mali na yun. Amen? Kaya po kung tayo po ay magko-correct at magsasabi ng katotohanan, tayo po ay magko-correct hindi para manalo lang sa agrumento. Amen? Hindi lang para manalo tayo sa sinasabi natin, kundi para ma-win natin itong tao na to. Amen? Hindi para manalo ka, kundi para ma-win mo yung tao na to. Para ma-restore mo yung buhay niya. Amen po ba? Kaya po wag po tayo matakot mag-correct, lalong-lalo kung ito ay may kasamang pagmamahal. Amen? Mahal niyo ba yung katabi niyo? Dapat handa po tayong sabihin at katotohanan sa kanila. Amen? At kung ikaw naman yung kinokorek, amen, huwag ka naman masyadong maging sensitive. Lagi nating isipin mga kapatid, kung tayo po yung kinokorek, hindi nyo alam kung gaano yung buwelo na ginawa ng tao na yon para sabihin lang yung katotohanan sa'yo. Na anak, na ikaw ay gumagawa ng mali. Amen? Nandyan pa ba kayo? Hindi nyo alam kung paano nag-pray yan sa Lord. Lord, paano ko ba i-correct si ganito? Baka magtampo. At nung kinausap mo na, at kinausap ka na, nagalit ka. Diba? Grabe ka naman, parang ang linis-linis mo. Diba? Minsan gagano naman, parang hindi ka naman nagkakamali. Diba? Minsan gagano pa tayo. Pero mga kapatid, no? Kung tayo po ay teachable, meron tayong teachable heart, handa nating baguhin yung ating sarili. Kasi alam nyo po, yung kaibigan na magko-correct sa inyo, papakita ng pagmamahal yan sa iyo. Amen po ba? Mahal na mahal ka niya, kaya nga inaayos ka. Amen? Kasi ang makakakita ng mga pagkakamali natin, ibang tao usually. Amen? Kadalasan akala natin okay yung buhay natin, wala tayong pagkakamali, pero nakikita ng marami yung pagkakamali mo. At isang mabuting kaibigan o isa o dalawang mabuting kaibigan lang yung merong lakas ng loob para sabihin yung mga mali mo sa buhay. Amen po ba? Kaya i-appreciate natin yan kung nagsasabi yan ng katotohanan sa kanila. Amen po ba? Amen? So kahit pa family members mo yan, kahit pa mag-away kayong mag-asawa, sabihin mo ang katotohanan. Amen po ba? Amen? Handa po ba tayo?
Ang bigat naman nito, Lord. Amen? Nandiyan pa ba kayo? Alam niyo po, sabi, don't blast the people, build a bridge. Hindi mo sisirahin yung tao, pero gumawa ka ng tulay para maayos itong tao na to. Kasi naalala ko nga nung sinabi po, no, you can teach a technique but not the hunger. Amen? You cannot teach the technique. You can teach the technique, but yung hunger, wala. Ibig sabihin, pwede mong sabihin na mag-pray ka sa Lord para magbago ka. Ganito gawin mo, lumapit ka sa Diyos. Pero kung wala siyang kanaisan na magbago, hindi po mababago. Kaya nga kahit ano sabihin na, kaya na mas maganda, i-correct po natin sila kasama ang pagpipray. Una, pray ka muna, then i-correct mo yung isang tao. Amen? Hallelujah. Sabi nung 7, sabi, then Nathan said to David, you are the man. Sabi mo nga ulit sa katabi mo, you are the man. Amen. This is what the Lord, the God of Israel says. I anointed you over king of Israel. I deliver you from the hands of Saul. So, mga kapatid, ito po yung ito yung sinasabi ng Diyos sa kanya, kay David. Alam niyo po, ito sabi, ikaw yung tao na yon. Ito yung sinasabi ng Diyos sa iyo. Inanoint ka bilang hari. Inalis ka sa kamay ni Saul. I give you a master's house. Meron kang bahay. Meron kang maraming asawa. Maraming sa iyong mga kamay. I give you all Israel and Judah. Lahat ng authority sa kanila ng Diyos. And if all had been completed, kung hindi pa yun sapat, amen, I would given you even more. Ibibigay ko pa kung kulang pa yan. Bibigyan pa kita. Hello po. Ibig sabihin, yung calling sa kanya ng Panginoon Diyos, sapat na. Amen? Sapat na sa lahat ng kailangan niya, sapat na sa meron siya, kung kulang pa, ibibigay pa ng Diyos kung ano yung kulang. Hello po. Nandyan pa ba tayo? Ibig sabihin, tinawag ang Panginoon Diyos kumpleto. Amen? Ngayon po, itong hindi pa siya nakontento. Hello po sa mga hindi nakokontento. Taas po ang kamay. Hindi, joke lang. Okay? Baka tumaas nga kayo ng kamay. Pero, mapapansin nyo, nagkasala si David dahil hindi siya nakontento. Amen? So, that's why yung contentment minsan nagbibigay sa atin o nag-uudyok sa atin magkasala sa ibang tao. Andyan pa ba kayo? Kaya napakahalaga that we are satisfied. We are contented sa harapan ng Panginoon Diyos. Naalala niyo si Paul? Sabi niya, Lord, matanggap ko man yung mga achievement dito sa mundo. Matanggap ko man yung mga maraming possession sa kanyang buhay, pero kung wala ka, baliwala lang din po ang lahat ng ito. Amen po ba? Kasi ganun po siya kakontento sa ating Panginoon Diyos. Amen? Because naalala ko nga nung Friday, etong lalaking beggar na ito, nangihingi ng limos, no? Pera ang hinihingi niya, pero ang binigay sa kanya, kagalingan. Amen po ba? Kagalingan yung binibigay sa kanya. Kasi minsan, we are after the money, we are after the possession, we are after doon sa kuruma, o kung ano man yung mga bagay dito sa mundo, minsan hinahabol natin ito. Kung hahabulin natin ng Panginoon Diyos, sabi, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Sa madaling salita, unahin mo ang Diyos at ibibigay niya lahat ng pangangailangan mo. Amen po ba? So, kung after tayo sa pera, paano na? Pera lang makukuha mo. Pero kung sa Diyos, lahat ng kailangan mo ibibigay. Amen po ba? Amen po? So, kaya sabihin mo sa katabi mo, unahin mo ang Diyos. Amen po. Hallelujah. At nakakatuwa dito na po, yung 7, nagbigay siya ng salita ng kwento about sa mayaman at mahirap. Nagalit si Nathan at si David at sabi ni Nathan, ikaw yung tao na yon. Amen? Sabi dito, binigay sa iyo ng Diyos lahat. Next po. Ayun na. Ito yung malapit na yun, verse 9. Ayan.
Bakit mo sinuway ang sinasabi ng Panginoon Diyos? Bakit sinuway mo yung salita ng Panginoon Diyos by doing what is evil in His eyes? Amen? Bakit ka nagkasala? Bakit mo ginawa pa rin yung kasalanan na hindi nais ng Diyos? Amen po ba? Nandiyan pa ba kayo? Parang ayaw nyo na. Amen? So, so makapapansin po natin, no? So Nathan didn't speak his opinion, he delivered God's word. Amen? Hindi siya nagsabi na, ay, mali ka sa harapan ko. Amen? Mali ka sa harapan ng mga tao. Pero sinabi ng Panginoon Diyos, sinuway mo yung utos o sinasabi ng Diyos sa iyo. Amen po ba? Hindi siya nag-correct para sa sarili niya, sa opinion niya, pero kinorek niya yung tao ayon sa sinasabi ng Diyos. Amen po ba? That is why we make sure na kapag nagko-correct tayo, ayon sa scripture na sinasabi ng Diyos. Amen? Nandiyan pa ba kayo? Kaya lagi nakarugtong yung salita ng Panginoon Diyos. Kaya nga minsan, no, mga may biroan kami mga kabataan dito. Kapag ka nagsasabi kami ng mga kunyari ba joke, no, may mga parang joke na parang sarcasm na kumain ako ng ng bubog. No, pagka sinabi, totoo ba? Imbis na talaga, ang ginagamit namin Bible. Pag sinabi namin yung Bible, ay mapapasabi na kami ng totoo. Amen. Sasabihin na namin kung ano yung totoo. Sa madaling salita, mga kapatid, pag minsan dinidikit na natin yung salita ng Panginoon Diyos, hindi pwedeng masisira tayo sa sinasabi ng Lord eh. Amen? Naalala niyo po, amen, naalala niyo po kapag nasa hearing, minsan ang pinapahawak Bible, papahawak yung Bible tapos magpapanata para magsabi ng katotohanan. Kasi mga kapatid, kapag tayo po ay Kristiyano na lumalapit sa Diyos, hindi pwedeng magkakasala tayo sa Panginoon eh. Amen? Hindi pwedeng magsasabi tayo ng dishonesty sa Panginoon. Hindi pwedeng magsisinungaling tayo pagka scripture na ang pinag-uusapan. Kaya kung lahat po tayo magko-correct ayon sa salita ng Panginoon Diyos, no? Ito po ay sinasabi ng Panginoon Diyos sa kanila. Andiyan pa ba kayo? Kaya wag po kayo magalit kung kino-correct ko kayo. Andiyan pa ba kayo? Wag po kayong magalit pagka nagsasabi po ako ng katotohanan. Because pagmamahal ko po ito sa inyo. Amen? Hallelujah. So sabi, hayaan po natin na ang salita ng Diyos ang siyang magkakat sa isang tao, sa puso ng tao. Hayaan natin ng Diyos ang mag-correct sa kanila. Hayaan natin ang salita ng Panginoon Diyos ang magbago sa kanila. Hindi po tayo. Amen? Because sometimes we are so frustrated na, ano ka ba, magbago ka na. Amen? Pero ang nais ng Panginoon Diyos, ibigay mo yung salita niya. Amen? At hayaan mo ang salita niya ang magbago sa kanyang buhay. Amen? Sabi, you struck down Uriah the Hittite with the sword and took his wife to be your own. Pinapatay mo si Uriah para lang makuha mo si Bathsheba. You killed him with the sword of Ammonites. Ito yung mga kalaban nila that time. Now therefore, the sword will never depart from your house because you despised me and took the wife of Uriah the Hittite to be your own. Napansin niyo po yung consequence na ginawa ni David. Sabi, the sword will never depart from your house. Amen? Because you despised me and took the wife of Uriah the Hittite to be your own. Next po. Nakita po natin yung nararamdaman ngayon o yung kasiraan o yung consequence. Sabi, this is what the Lord says, out of your own household, I am going to bring calamity on you. Hello po. Sino po dito gustong maparusahan ng Diyos? Huwag natin subukan yung galit ng Panginoon Diyos. Sabi, before your very own eyes, I will take your wives and give them to one who is close to you. Ibibigay yung asawa niya doon sa close sa iyo, and he will sleep with your wives in broad daylight. You did it in secret. Ginawa mo to ng sikreto. Here's the thing. Ginawa mo to ng sikreto, pero gagawin ko to ng maraming makakakita.
Sometimes God expose us kung itatago lang natin ito. Alam niyo po 'yan? Kaya yung salitang walang sikretong hindi nabubunyag, totoo po 'yan. Kaya sometimes yung kasalanan ginagawa natin privately, pwedeng i-expose yan ng Panginoon Diyos. Huwag na nating antayin si Nathan yung pumunta sa inyo. Amen. Nandiyan pa ba kayo? Amen? Huwag nating hayaan na ang Diyos na ang kumilos para lang expose yan. Ngayon pa lang, pag sinabi ng Panginoon Diyos, ilapit mo na sa Kanya. Magpabago ka na agad sa Panginoon. Amen? Kasi mas matindi yung sa sikreto mo lang pero ibubunyag ng Panginoon Diyos para lang may mabago sa ating buhay. Amen po ba? Pero ito po yung napakagandang salita ng Panginoon Diyos. Dito po sa pinag-uusapan po natin. Then David said to Nathan, I have sinned against the Lord. Umamin siya sa kanyang pagkakamali. Nagkasala ako sa Diyos. Amen? Nagkamali ako. Kaya napakahalaga po yung heart natin, na repentant heart. Kaya yung heart natin na kayang sumalo ng correction, yung heart natin na handang magpaturo, handang magpabago sa Panginoon Diyos. Kasi kung handa tayo magpabago sa Diyos, pwede nating sabihin tong, I have sinned against the Lord. Nagkamali ako sa Diyos. Ulitin ko po, hindi po masama, amen, kung ikaw ay nagkakasala ngayon. Ang masama kung hindi ka lalapit sa Panginoon Diyos sa likod ng pagkakasala mo. Kasi sometimes ang nagiging response natin, nagkasala ako, hindi ako pwede pumunta sa church. Baka masunog ako sa church. Amen? Pero mga kapatid, wala naman nagpa-car wash na malinis na yung kotse niya. Amen? Wala namang naligo na malinis na. Pero, andyan pa ba kayo? Wala naman nagpagamot na magaling na. Ibig sabihin, kaya tayo lumalapit sa church, sa Diyos, dahil gusto natin magpaayos sa Kanya. That is why tayo po no mga kapatid, kung may magko-correct sa atin, appreciate them. Pasalamatan natin siya, kapatid, alam ko yung prayer na ginawa mo. Hindi madali na i-correct ako. Pero dahil kinorek mo ako, mahamahalin kita. Amen? Nandiyan pa ba kayo? Kaya mga kapatid, no, tayo pong mga anak ng Diyos, pag inamin natin na tayo nagkasala sa Panginoon Diyos, ito yung sabi ni Nathan. Here's the good news. The Lord has taken away your sin. Inalis na ng Panginoon Diyos yung pagkakasala mo. You are not going to die. Andiyan pa ba kayo? Hindi, kung tayo po ay aamin sa pagkakasala natin no, sa harapan ng Panginoon Diyos, andiyan pa ba kayo? Kung tayo po ay aamin sa pagkakasala natin sa harapan ng Panginoon Diyos, aalisin niya yung kasalanan na meron tayo. Amen po ba? God is gracious. God is merciful. Amen? Mapagpatawad ang Panginoon Diyos. Kung nagkakamali ka, then kung inaamin mo sa Panginoon Diyos, salamat sa Panginoon. Pero kung hindi mo maamin sa sarili mo, lumapit tayo sa Panginoon. Amen? Magpabago tayo sa Kanya. Kasi merong repentance kapag tayo ay handang magpabago. Merong pagre-restore ang Panginoon Diyos. So sabi, Nathan told David the consequences of his sin, but also give him a put back. Sa madaling salita, sometimes, marami sa atin, pag nagko-correct, sinasabi lang natin yung mali nila. Pero hindi natin binibigyan ng solusyon. Andyan pa ba kayo? Andyan pa ba kayo? Let that sink in, mga kapatid. Sometimes, kasi nagko-correct tayo, ang pangit ng ginawa mo. Nagmumura ka. Mali ang ginagawa mo. Amen? Mali yung pag-iinom, pero hindi natin binibigyan sila ng solusyon. What if sabihin mong nagmumura ka, pero hayaan mo mag-pray ka sa Panginoon, magpabago ka sa Kanya. Amen? Kung tayo po ay nagiinom, magpabago tayo, palitan natin yung habit natin, tulungan natin sila. Amen? Kaya yung correction na may kasama Holy Spirit, tutulungan natin para mabago yung ating mga kapatid. Amen po? Hallelujah. Because correction is not complete until the mercy
is offered. Amen? Hindi pwedeng nagko-correct lang tayo pero wala yung solusyon, na ang solusyon ang Diyos sa ating buhay. Mga kapatid, what happens kung tayo po ay mag-refuse na sabihin yung katotohanan? What if kung hindi natin sabihin yung kasalanan ng kapatiran natin? What if hindi natin kausapin yung family natin sa mali nilang desisyon? What if kung hahayaan lang natin manahimik tayo? Ito po yung pwedeng mangyari. Pwedeng lumago lang siya sa pagkakasala niya. Pwedeng magpatuloy siya. Pwedeng madamay ka din. Hello? Yung relationship nyo bilang mag-asawa, pamilya, magkaibigan, maaring mababaw lang. Amen? Mukhang masigla po sila dun ah. Papatalo ba tayo mga matatanda? Amen? Hallelujah. So, people will continue to fall deeper. Mas lalo lang silang lalala kung hindi natin sila i-correct. Amen po ba? So kaya po tayo, huwag po tayo matakot, lalong-lalo kung ang concern natin is to help them and to restore them. Amen? We must not let comfort replace conviction. To be silent when God calls us to speak is disobedience. Sa madaling salita, kung hindi natin sila i-correct, this is an disobedience sa ating Panginoon. Amen? Minsan natatakot tayo, ayoko ma-offend siya eh. But love risk of offense to save someone from ruin. Amen? So, love confrontation is not rejection, mga kapatid. It's redemption. Amen? Kapag kinumpronta natin, ang pagmamahal natin is confrontation. No, hindi siya rejection, but redemption. Amen po ba? So, una-una mga kapatid, pray before you speak. Pray bago tayo mag-correct. Check muna yung heart natin sa ating buhay. Magpakumbaba muna tayo and offer restoration sa mga taong nangangailangan ng restoration. Amen? Pwede ba tayong tumayo sa oras po na ito?